Ginoong Pangulo, February 25, 1986 po nang kinidnap si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa Pilipinas patungong Hawaii. Kasabay po ito ng People Power. September 7 po, 1993, nailipad ang katawan ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Hawaii papuntang Pilipinas. November 18 po, 2016, sa isang pribadong seremonya, inilabas ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Ilocos Norte, dinala sa libingan ng mga bayani sa Taguig, Metro Manila, at doon po siya inilibing. Kapag binilang po ang mga taon, magmula po noong 1986, papuntang 1993, kung saan po siya ibinalik sa Ilocos Norte, 7 taon po yon, 7 buwan. At noong naman siya po ay nailibing, 2 taon, 23 taon. Ang suma total po, ang ating pong kababayan, ang Pilipinas po ay naghinagpis ng mahigit na 30 taon. Sa ating pong kasaysayan, nakita na po natin ang mapait na halimbawa ng pagkakawalay ng isang dating Pangulo sa sariling pamilya at bayan. Si Ferdinand Marcos Sr. ay dinala sa Hawaii noong 1986, kung saan siya po ay pumanaw noong ika-28 ng Setyembre 1989. Makalipas ang 4 na taon, ay doon pa lamang naibalik ang kanyang mga labi sa Pilipinas at mahigit 2 dekada po ang lumipas bago siya tuluyang nailibing sa kanyang huling hantungan. Isang sugat po ito na iniwan sa ating kaisipan at kasaysayan. Ngayon po, mga mahal kong kasama, nasa atin po ang pagkakataon. Ang ika-20 Kongreso ay may kapangyarihan at pananagutan na putulin ang ganitong siklo. Hindi natin dapat hayaan na muling maulit ang kasaysayan kung saan ang isang naging Pangulo ng Pilipinas ay mawawalay sa kanyang bayan sa huling yugto ng kanyang buhay. Ginoong Pangulo, ang pagbabalik po kay dating Pangulong Duterte ay hindi maituturing na isang simpleng usapin. Siya ay nagsilbi bilang ika-16 na Pangulo ng Republika na halal ng mahigit ng 16 na milyong Pilipino at nagdala ng mga patakarang nagmarka hindi lamang sa ating politika kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Maaari po, magkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa kanyang mga pulisiya, lalo na po sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at sa kanyang estilo ng pamamahala. He ruled with an iron fist, ika nga. Ngunit, hindi matatawaran ng katotohanan siya ay naging halal na Pangulo, pinili ng taong bayan, at nanungkulan ayon sa ating konstitusyon. Kung meron mang pananagutan, dapat itong harapin dito mismo sa ating sariling bayan, sa ilalim ng ating batas, at hindi sa hukuman ng mga banyaga. Ito ay usapin ng katarungan at kasarinlan. Hindi ba po dapat nararapat lamang na sa sarili niyang bayan siya humarap sa anumang akusasyon, usapin o paglilitis? Sapagkat kung sa ibang bansa siya mapipilitang manatili, hindi ba't para nating ipinahihiwatig na kulang ang ating sistemang panghukuman, na hindi na ito kayang papanagutin o ipagtanggol maging ang isa sa pinakamataas na pinuno ng Republika? Higit po sa lahat, ito po ay usapin ng pambansang dangal ng pagkakaisa. Sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte, ipinamamalas po natin na ang Pilipinas ay hindi nagtatakwil sa sarili nitong anak, lalo ng isang naging pinuno ng bayan. Pinipili natin ang katarungan kaysa sa kapritsyo ng iilan. Ang pagkakaisa ay dapat po nating yakapin, hindi ang hidwaan.
Huwag nating kalimutan ang matinding sigalot na pinagdaanan ng isang pamilya upang maiuwi ang kanilang ama. Ang mga kapaitan ng nakaraan ay sapat na pong aral. Tungkulin nating piliin ang pagkakasundo at paggalang sa halip na muling balikan ang isang masaklap na karanasan. Kaya't nananawagan po ako sa ating kagalang-galang na kasamahan, bigyan natin ng agarang aksyon ang resolusyong ito. Senate Resolution number 18. Ipakita po natin na ang Kongresong handang magpatunay na tayo ay magbubukas ng bagong landas tungo sa mas nagkakaisang kinabukasan. Hayaan natin ang kasaysayan ang magsabi na sa ilalim ng ika-20 Kongreso, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naibalik, muling nakaharap sa kanyang bayan, at dito rin nagwakas ang kanyang paglalakbay. Mga mahal kong kasama, ito po ang pagkakataon na wag nating palagpasin na tayo po dito sa bulwagang ito ang naging susi upang magkaroon ng pagkakaisa sa bayan natin. Tayo po ang magsilbi. Sa atin nag-umpisa ang tunay na reconciliation. Dito po sa lugar na ito. Yun lamang po, Ginoong Pangulo.